po ay panahon ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Panahon ng pagpupuri at pagsamba. Salamat sa araw na binigay mo, Panginoon Diyos, sa aming lahat. Sa kasiglahan, sa kapayapaan, ano man pong pinagdaraanan namin, Panginoon, we lay it down to you at your feet, O Jesus. Hallelujah. Salamat po at mayroon kaming Panginoon na nagmamahal. Faithful to your words. Faithful to your promises, O God. Narito ang iyong mga lingkod, O Lord. Nagsama-sama kami na may iisang layunin upang sambahin ka. Hallelujah. Sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. Let your presence fill this place. Let your presence fill this place, oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. This is your house. You own this house and nobody else, oh God. Hallelujah. You own your saints. We dedicate our lives as a living sacrifice, holy and acceptable to you, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po. This house is filled with Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Awitan po natin ng buong katapatan, buong puso ang ating Panginoon sa araw na ito. This house is filled with healing. This house is filled with love. This house is filled with the presence of the Lord. This house is filled with blessing. This house is filled with love. This house is filled with Jesus. Tayo pong lahat, awitan na. This house is filled with healing. This house is filled with love. This house is filled with the presence of the Lord. This house is filled with blessing. This house is filled with love. This house is filled with Jesus. Lift up your hands. Lift up your hands in this place. Sweet adoration as our praises ascend. We become His habitation. Lift up your hands in this place. His glory embrace. This house is filled with Jesus. Lift up your hands. Hallelujah. Lift up your hands in this place. Sweet adoration as our praises ascend. We become His habitation. Lift up your hands in this place. His glory embrace. This house is filled with Jesus. Singing from the top. This house. This house is filled with healing. This house is filled with love. This house is filled with the presence of the Lord. This house is filled with blessing. This house is filled with love. This house is filled with Jesus. Lift up your hands.
Lift up your hands in this place, and sweet adoration as our praises ascend. We become His habitation. Lift up your hands in this place, His glory embrace. This house is filled with peace. Lift up your hands. Lift up your hands in this place, and sweet adoration as our praises ascend. We become His habitation. Lift up your hands in this place, His glory embrace. This house is filled with Jesus. This house is filled with Jesus. This house is filled with Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Bible says, better is one day in His house than 1,000 elsewhere. Amen? Hallelujah. Napakabuti po ng ating Panginoon. Yes, amen. Nababasa po sa Haggai, chapter 2, verse 9. The latter glory of this house shall be greater than the former, says the Lord of hosts. And in this place I will give peace, declares the Lord of hosts. Amen? Hallelujah. There is peace in His presence. There is healing Amen. in His presence. There is love overflows. Hallelujah. There is blessings. Hallelujah. Nandito po tayo upang ilagak lahat ng ating damdamin, lahat ng ating dinaraanan, lahat ng ating pagpupurit, pagpapasalamat. Hallelujah. There is always a time for everything. And God made them all. Hallelujah. Kayo po ba ay nagagalak na nandito sa tahanan ng Panginoon? Amen. Amen! Hallelujah! Ito po ay ginawa ng ating Panginoon upang magmahalan, magkumustahan, magkamayan ng magkakapatid as a show of love for each other. Hallelujah. Sige, feel free to shake hands and high five to everyone while we sing this song. Kumusta ka na? 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 Ako'y nagagalak at ika'y aking nakita. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Kumusta ka na? Kumusta ka na? Ako'y nasasabik na ika'y ay makasama. Tuwi na, okay gandang pagmasdan sa magkakapatid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama. Tuwi na, okay gandang pagmasdan sa magkakapatid. Ang nagkakaisa, nagpupuri sa presensya niya. Kumusta ka na? Kamusta ka na? Kumusta ka na? Kamusta ka na? Ako'y nagagalak At ikaw aking nakita. Kumusta ka na? Kamusta ka na? Kumusta ka na? Kamusta ka na? Ako'y Ako'y nasasabik Na ikaw ay makasama. Tuwi na, okay gandang pagmasdan sa magkakapatid.
magkakapatid, ang nagkakaisa, laging sama-sama at tuwina. Okay na kapagmasdan sa magkakapatid, ang nagkakaisa, nagpupuri sa presensya niya. Ang nagkakaisa at nagpupuri sa presensya niya. Ang nagkakaisa at Sama-sama ang nagkakaisa, laging sama-sama. ang nagkakaisa at nagpupuri sa presensya niya. Thank you, Lord. Hallelujah. Pwede po bang ngitiin nyo ang katabi nyo? Hallelujah. Ngiti, ika'y gumaganda. Ngiti, kahanga-hanga ka. Ngiti na ate, ngiti na kuya, lahat ay magpasalamat sa Diyos. Ngiti na ate, Ngiti na kuya, lahat ay magpasalamat sa Diyos. Ngiti, ngiti, ika'y gumaganda. ngiti, Kahanga-hanga ka. ngiti na ate, ngiti na kuya, lahat ay magpasalamat sa Diyos. Ngiti na ate, ngiti na kuya, lahat ay Magpasalamat sa Diyos. Napakagandang pagmasdan kung tayo nagingitian. Amen? Amen. Hallelujah. pagsikat at paglubog ng araw. Ang ngalan mo, Jesus, ay papupurihan. Lahat ng mga bansa, sila'y magdiriwang. Ihahayag ang iyong kadakilaan. Mula sa pagsikat sa paglubog ng araw, ang ngalan mo, Jesus, ay papupurihan. Lahat ng mga bansa,
kabutihan mo'y aming aawitin. Ang pag-ibig mo'y hindi magmamaling. Mula sa Pagsikat ng paglubog ng araw, ang ngalan mo, Jesus, ay papupurihan. Lahat ng mga bansa, sila'y magdiriwang, ihahayag ang iyong kadakilaan. ang ngalan mong banal ay aming sasambahin. Lahat ng iyong mga ginawa'y sasambitin. Ang kabutihan mo'y aming aawitin. Ang pag-ibig mo'y hindi magmamaling. Ang ngalan mong banal ay aming sasambahin. Lahat ng iyong mga ginawa'y sasambitin. Ang kabutihan mo'y aming aawitin. Ang pag-ibig mo'y hindi magmamaling. Mula sa Pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang ngalan mo, Jesus, ay papupurihan. Lahat ng mga bansa, sila'y magdiriwang, ihahayag ang iyong kadakilaan. ihahayag ang iyong kadakilaan. Ihahayag ang iyong kadakilaan. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ako sa'yo'y lumalapit, dala-dala ang awit ng pasasalamat.
Apart from you, O Lord, we are nothing. Thank you, Lord. Spiritong Banal, lukubin mo po ang bawat isa sa amin sa umagang ito. Kailangan ka namin, Panginoon. Thank you, Lord. Sabihin po natin ang Espiritu Banal. Espiritong Banal, kailangan ko makapangyarihang pagsamo mo. Puso'y umiibig, nabibighani sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalago. Espiritong Banal, kailangan ko makapangyarihang pagsamo mo. Puso'y umiibig, nabibighani sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalago. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo't angkinin, puso'y maningasin, di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba, minamahal kita. Espiritong Banal, kailangan ko makapangyarihang pagsamo mo. Puso'y umiibig, nabibighani sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalago. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo't angkinin, puso'y pag-ingasin, di maikukumpara sa buhay na mamasdan ka. Sinasamba, minamahal. Hoy, lumalapit, Panginoon. Hallelujah. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo't angkinin, puso'y maningasin, di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba, minamahal kita. Hoy, lumalapit, Panginoon. Hoy, Malapit ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo't angkinin, puso'y maningasin, di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba, sinasamba kita.
Sabi po ng kasulatan, greater is He that is within us than He that is in the world. Hallelujah. Kita po natin sa mundo na may Jesus tayong namumuhay sa atin. Hallelujah. Kahit po tayo'y nagagalit, pagmamahal pa rin ang ipapakita natin. At kahit po tayo'y nagdaramdam, pilitin po natin umibig, magpatawad. Kahit po tayo'y nasasaktan, oh Lord, forgive us. Hallelujah. Mahalin pa rin po natin. Hallelujah. Kita po natin. Hallelujah. Meron tayong love, joy, peace, kindness. Hallelujah. Self-control. Hallelujah. By your grace, O God, sa biyaya mo lamang kami namumuhay, Panginoon. Hallelujah. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo't tangkilin, puso'y maningasin, di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba, minamahal kita. Ako'y lumalapit. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo't tangkinin, puso'y maningasin, di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba, minamahal kita. Sinasamba, minamahal kita. Sinasamba, minamahal kita. Hallelujah. Hallelujah. There will come a time na ang katawan natin nagsasabi, Lord, hindi ko kaya ito. Pero para kay Lord, walang mahirap. Lord, magagawa mong imposible. Magagawa mong lahat, Panginoon, because you are able. Hallelujah. Ang pananampalataya po natin ay biyaya ng Diyos na binigay sa atin. Have faith, my child. Have faith. Hallelujah. My grace is enough. Hallelujah. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Kaya nilalahad namin lahat sa iyo sa araw na ito. Hallelujah. Higit pa sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin.
sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Yes, oh God. Higit sa aking kailangan. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo,
Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dinadakila ka namin. You are the Lord of our lives. Ikaw ang Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Good morning po sa inyo lahat. Nawa po ang lahat ng ating kinanta sa Panginoon maging totoo. Sa ating buhay, hindi lang yung kanta-kanta lang para makakanta. Amen. Tayo po ay dadako sa ating communion with the Lord. At isa po sa kinanta natin, ang sabi rito ay, ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Ang kinin mo ang aking puso'y maningas. Di makukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba, minamahal kita. Nawa po'y maging totoo ito. Ha? Ang sabi po sa Philippians chapter 4, verse 8. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. And the God of peace will be with you. So sa ating pagtanggap sa Panginoon, siyasatin po natin ang ating mga sarili. At hindi lang kahapon, hanggang sa sandaling ito. Let's ask ourselves, have I seen the Lord the way I think during the service? Have I hurt you, Lord, sa mga naiisip ko, sa mga nangyaring nakalipas na araw o minuto? Have I seen you, Lord? Because we don't treat God as barkada. Hindi po. Ang Diyos ay Diyos. Kaya pag tayo po'y nakatayo sa presensya ng Diyos, we treat God as God. Amen? Hindi po siya, of course, tayo po'y kaibigan ng Diyos. Pero we treat God as God. Our reverence to God. At during the time na magsalo-salo yung mga disipulo kasama ang Panginoon, ito po ang sinabi niya sa Matthew 26, verse 26. Matthew 26, verse 26. While they were eating, Jesus took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to his disciples, saying, take and eat. This is my body. Then he took the cup, gave thanks, and offered it to them, saying, drink from it, of all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. So, sumandali po tayo at isipin natin ang ating mga kakulangan sa Panginoon. Father in heaven, we stand to you, O God, naked. We ask for your forgiveness, Lord. Patawarin niyo po kami, Panginoon, bago po namin tanggapin itong mga elements nito, the symbol of your body and blood. Lord, forgive us, Lord. Thank you, Lord, for dying for us on the cross. It's only the cross that symbolizes our salvation. Salamat po, Panginoon, sa pagtanggap niyo sa amin. Thank you for dying for us, Lord, and cleanse us in all our unrighteousness. Thank you for your grace of forgiveness. Thank you for salvation, Lord. Salamat, niligtas niyo po kami, Panginoon. As we partake this, we thank you so much, Lord, for your amazing grace. In Jesus' name, amen. Let's partake po.
Tinatawagan po natin ang ating mga kabataan, ang aking mga apo, para magpag-pray. Sige. Ito po yung next generation nating mga lingkod ng Diyos. Ngayon pa lang, hinahanda na natin sila para sa gawain ng Diyos. Alright. Sige po, let's lay our hands to them. Father in heaven, we thank you for a wonderful opportunity once again to pray for all these children. Lord, you love little children, Lord, because the kingdom of God belongs to them. Salamat po sa biyaya at pagpapala nyo na binigyan nyo po kami ng mga anak na ganito, na naririto. Bigyan nyo po sila ng espiritong handa magpaturo sa inyo at tanggapin ang mga turo na nanggagaling sa kalangitan, Panginoon, mula sa salita niyo, O Diyos. At salamat, Lord, sa mga teachers na magtuturo sa kanila. Empower them with your Holy Spirit in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, tinatawagan natin ang ating kapatid na si Ate Malu. Praise the Lord. Sino ang masaya ngayon? Taas nga po ang kamay. Yay! Hallelujah! Congratulations kasi pinili niyong pumunta sa tahanan ng ating Panginoon. There's no other joy, greater joy than to be in the Lord. Amen? Sabi sa Panaghoy, Lamentation Panaghoy, sabing ganon sa Kabanata 3, versikulo 23 hanggang 24, ang pag-ibig ng Diyos ay walang kapantay. Ang kanyang kahabagan ay hindi nagmamaliw. Ito ay bago at sariwa sa tuwing umaga. Amen? So congratulations for being here at gusto naming i-welcome kayo formally dahil napakasarap na andito tayo sa presensya ng Panginoon. Kung kayo'y masaya, kung kayo'y malungkot, huwag kayong mag-alala sapagkat ang Panginoon, ang pagmamahal niya sa bawat isa sa atin ay hindi nagmamaliw. Amen? So we also welcome yung mga nanonood online. Maraming salamat po for joining us today. At ngayon, makakarinig tayo ng isang makapangyarihang salita mula sa ating Panginoon gamit ang ating minamahal na pastor, Pastor Freddy San Juan. Yay, praise God. Sige po, let's pray for Pastor Freddy. Iunat po natin ang ating mga kamay sa ating pastor. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa iyong kadakilaan sa buhay ni Pastor Freddy at ng kanyang buong pamilya, Lord God. Salamat po sapagkat ikaw ay tapat na naghahayag sa kanya ng iyong salita, makapangyarihang salita na magbabago ng aming mga buhay. So Lord, tinataas namin siya sa iyo. Nawa, O God, ipahid mo ang iyong espesyal na langis, ang iyong anointing sa kanyang ulo, mula ulo hanggang talampakan, Panginoon. Nawa, O Diyos, buksan mo ang kanyang isipan para marinig kanya ng mas lalo pang mabuti, banal na espiritu. At nawa, O God, kasihan mo ang kanyang labi upang ang bawat salita na mamumutawi sa kanya ay isang makapangyarihang pahayag mula sa iyo. And Lord, tinataas din namin ang buong kongregasyon. Buksan niyo po ang aming mga isipan, ang aming mga pandinig, upang Lord, ito ay aming matanggap ng malinaw na malinaw galing sa iyo. At nawa gawin mong matabang lupa ang aming mga puso upang matanggap namin ang iyong katuruan sa araw na ito. Salamat, O Diyos, sa iyo po lahat ng papuri, pagsamba at kadakilaan. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Salamat, Teacher Malu. Salamat. Bigyan uli natin ng isang malakas sa palakpakan ng Panginoon. Sa tuwing tayo nagsasama-sama rito sa kanyang tahanan, wala tayong ibang gagawin kundi ang maluwalhati ang Panginoon sa ating buhay. Isang magandang umagang muli sa inyong lahat at isang mapagpalang araw ng linggo na tayo pinagsama-sama uli sa kanyang tahanan. Ito ang tahanan ng milagro, ito ang tahanan ng pagpupuri, ito ang tahanan ng panalangin na binigay sa atin ng Diyos.
Sa umagang to, bago tayo tumungo sa ating pag-aaral, gusto kong bigyan ng background itong ating aralin. Nang isinulat ni Apostol Pablo itong 2 Timothy, it was a very difficult time for the early church. Dahil sa insanity ni Emperor Nero, at that time, he persecuted the believers everywhere. Kahit saan magpunta, magtago ang mga early Christians, pine-persecute ni Nero. At yung method ng persecution niya is very unique. Kakaibang kakaiba. In fact, it is gruesome and cruel. Hindi maiisip ng tao na kaya palang gawin ito na isang tao. Itong kabaliwan na ito ni Nero. Hinahati ang katawan ng mga believers into pieces. Dinudukot ang mga mata. Binubunot ang mga ngipin. Binabalatan ng buhay. Ipinapako sa krus. At yung krus na pinagpakuan, itinatayo sa gilid ng kalsada at sa gabi sinisindihan upang maging ilaw sa mga daraanan. Ganoon kakrusam, kaperosyos itong si Nero. Itong buhay ng mga early Christians sa ancient city of Ephesus, ito yung nakita ni Timothy. Timothy was the pastor at the church at Ephesus during that time. Nagkaroon siya ng takot. Nabalot ang kanyang katauhan, parang hinahatak siya sa pagkatakot sa nakitang ginagawang kabaliwan ni Nero. Na alam niya na kung nagawa yun sa ibang Kristiyano, magagawa rin yun sa kanya. Kaya sinulat ni Pablo itong 2 Timothy chapter 1 verse 7. At ang sabi dito, "For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and a sound mind." At sa umagang to, tatalakayin natin yung verse nito, yung passage nito, kung paano ito, kung ano yung konteksto nito na isinulat ni Pablo. Ang title ng ating pag-aaralan ngayong umaga ay Aura of Fear. Ahanguin natin to sa verse na yun natin binasa. Aura of fear. Nakikita sa mukha ng mga tao nung panahon na yon ang pagkatakot. Especially kay Timothy, na anak sa pananampalataya ni Pablo. Sabi ng text, "For God has not given us a spirit of fear." Hindi daw tayo binigyan ng espiritu ng kahinaan ng loob. Hindi daw tayo binigyan ng espiritu ng katakutan. Kundi binigyan tayo ng isang kapangyarihan, espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at kaayusan ng pag-iisip. Ibig sabihin, ito palang sinabi dito sa tekstong to. Mayroon na tayo. Ito yung susi na ibinigay ng Panginoon na ating gagamitin sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. For us to release that grip of fear sa ating buhay. At sa pag-aaral natin, gabayan tayo. Subaybayan tayo, itaguyod tayo ng Panginoon, ng Kanyang banal na Espiritu, at ating maunawaan itong pag-aaral nito. How to get released from the grip of fear. First key is spiritual power. Sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, "For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of love and self-discipline." Hindi daw tayo binigyan ng espiritu ng pagiging mahiyain.
Hindi daw tayo binigyan ng espiritu ng pagiging duwag at takot. Ganon kasimple ang sinasabi ni Apostol Pablo. Nasa sa atin daw yung gift ng espiritu, ng kapangyarihan, espiritu ng pag-ibig, espiritu ng kaayusan. Kaayusan ng ating pag-iisip, espiritu ng disiplina sa ating buhay. Kaya kailangan daw ginagamit natin to. Kapag daw hindi nag-aapoy, hindi nare-revive yung espiritong yun sa atin, binabalot tayo ng fear na yun. Para bang naglagay ka ng cooking oil sa refrigerator na hindi mo kinukuha. Tumitigas ito at hindi mo magamit. Para bang ito yung gear ng sasakyan na ayaw umusad dahil naka-stuck yung gear na yun. Ganon yung espiritu na binigay sa atin kapag hindi natin ito ginagamit, hindi natin ito pinapractice. Kaya sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, "For God has not given you a spirit of fear, but of power." Sabi niya, fan into flames the spiritual gift within you. Yun daw spiritual gift na yun, pag ningasin natin sa ating buhay, upang maluwalhati ang Diyos sa atin. Yung Greek word na ginamit dito sa power ay dunamis. Dunamis describe the miracle working of God. And at yung English word na yun, ng dunamis ay ginawang dynamite, meaning dynamite. Ito yung Greek word na dunamis. Dunamis speaks about two important things with the spiritual power. Letter A is divine power. Sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, dito tayo magpo-focus sa isang verse nito. For God has given us a spirit of fear, but one of power, love, and sound judgment. Kaya daw ang isang tao hindi nakaka-accomplish dahil naduduwag siya. Umatras sa mga nangyayari sa kanyang buhay, lalo't dumating ang mga pagsubok na ito. Kasi kung dumarating yung trial sa ating buhay, doon tayo nakafocus sa ating sarili. Doon tayo nakafocus sa ating human resources, hindi sa divine resources ng Diyos na binibigay sa atin. Kapag may sinabi sa atin ng Panginoon, naggawin natin, hindi natin po pwedeng sabihin na, hindi ko magagawa ito, Lord. Kasi kapag sinabi natin na hindi natin magagawa ito, ibig sabihin, nagpo-focus tayo sa ating ability, sa ating human resources. Kapag doon tayo tumingin, doon tayo nag-focus, hindi tayo nag-focus sa divine resources na binibigay sa atin ng Panginoon, hindi mawawala yung fear sa ating puso. Mayroong susi ang bawat isa sa atin. Ito yung susi ng spiritual power. Kaya dapat i-rekindle natin yun. Papagninikasin natin, we will make it a fan into flame. Para yung spiritual gift natin na ibinigay sa atin ng Diyos. Nagagamit natin. Nagkakaroon ng ninga sa ating puso. Di ba sabi ng verse, the Lord, the God, has given us a spiritual gift of power. A spirit of love and of sound mind. Yun daw ang susi natin sa ating buhay. Ibig sabihin ng spiritual power, ito yung divine power because you will definitely mawawalan tayo ng anumang pagkatakot. Kapag ito yung power na yun ay nasa sa atin at ginagamit natin. Kapag daw sinasabihan tayo ng Diyos, nagagamitin mo yung gift na binigay ko sa iyo, naluluwalhati ang Diyos sa ating buhay. Kailangan daw nagtitiwala tayo sa Diyos na sasamahan niya tayo. That He will accomplish everything that He's giving us.
Kaya nga sabi ng verse, for God has not given us a spirit of fear, but a spirit of power. Dalawa yung dunamis na pinag-aralan natin. First, dunamis is divine power, the power of God. The second dunamis is dynamic power. Sabi ng 1 Timothy chapter 4 verse 14. Aalis tayo sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sabi ng verse 14, do not neglect your gift. Lahat daw tayo, meron tayong mga binigay na gift ang Diyos sa atin, which was given you through a prophetic message when the body of elders laid their hands on you. Lahat tayo nilay the hands sa mga elders dito sa church. Kaya nang nilay the hands tayo, nagkaroon na tayo ng prophetic message sa ating buhay. Hindi lang siya simpleng dynamite power, kundi ito'y dynamic. Kapag dynamic, mayroong pagka-characterize ito na energy ng forces. Meron itong puwersa. Kapag may energy, meron itong force. And force produces motion. Kaya itong dynamic nito, it means energetic, functioning, operative, working. Itong mga items na sinabi natin dito ay hindi na-utilize ni Timothy dahil sa kanyang pagkatakot. Nakalimutan ni Timothy na meron siyang power ng ipatong ng Council of Elders ang kanilang mga kamay sa kanya, and they prayed over him. Timothy received a gift from the Holy Spirit when they chose him as the leader of the church in Ephesus. Divine power, that alone means that God will be with you. And when you rely on divine resources of God, nandun yung dunamis sa iyo, the power of God. For God has not given us a spirit of fear, but a divine power and a dynamic power. Kapag meron daw tayong static, nagkakaroon tayo ng static sa ating spiritual na buhay. Hindi daw natin ginagamit itong spiritual power na ito. Nagkakaroon tayo ng lack of discipline sa ating buhay. Hindi tayo nagpo-produce ng motion sa ating buhay. Kahit na anong karamdaman ang iyong naging trial sa buhay, kapag meron kang nag-rely ka sa divine resources ng Diyos, gagaling ka, lalakas ka, iyon ang milagro ng Diyos sa iyong buhay. Kung gusto mo makalaya ka, kukunin mo yung susi na yun. Ano yung susi na yun? Yun yung spiritual power na ibinigay ng banal na Espiritu sa iyo. Those are the keys. Mayroon ka nito since na kinilala mo ang Panginoon. Tinanggap mo at pinahayag mo si Kristo sa iyong buhay bilang Panginoon tagapagligtas. Nagkaroon ka na ng susi na yon sa iyong buhay. Binibigyan tayo ng Diyos. Binibigyan ng Diyos ang bawat mananampalataya ng kanilang authority sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Bago umalis si Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, ipadadala ko sa inyo ang Espiritu na nananahan sa akin, sinabi sa Book of Acts. At bawat sumasampalataya kay Kristo, tumatanggap ng kanyang Espiritu. Nasa sa atin na lamang yun. Gagamitin natin yung Espiritu na yun, yung power na yun, yung divine power na yun, dynamic power, upang hindi tayo panghinaan ng loob, upang hindi makabuhay sa atin, hindi mamuhay sa atin yung spirit of fear. Pero dito sa pagdating sa buhay ni Timothy, ni Pastor Timothy, his abilities seems like running out.
Kasi sabi ni Apostle Pablo, there's an available source of power na pagkukunan. Pagkukunan mo. Sabi ng Matthew chapter 6 verse 13, for your is the kingdom. Si Jesus ang nagsabi nito. And the power and the glory forever and ever. Si Lord ang may hawak ng power. Kaya meron kang source ng divine power kung ikaw ay nananampalataya, naniniwala, at ikaw pagkatiwala mo yung sarili sa Panginoon Jesucristo. Sabi ng 1 Chronicles chapter 29 verse 12, wealth and honor. Yung buong kabuhayan mo at yung karangalan mo come from you alone. For you rule over everything. Power and might are in your hand. Nasa Diyos daw na lahat ito. And at your discretion, people are made great and give strength. Nasa kamay ni Lord ang power and prosperity. Kaya kayang-kaya nating umusad, kaya-kaya nating umunlad, kayang-kaya nating tumayo sa ating buhay sapagkat nasa sa atin ang kapangyarihan ng Banal Espiritu. Hindi po pwedeng wala tayong ma-accomplish sa ating buhay. Hindi po pwedeng hindi tayo magkaroon ng progreso sa ating buhay. Hindi po pwedeng hindi tayo maging productive. Hindi po pwedeng hindi tayo makalaya ano man yung nagpapahirap sa atin. Dahil meron tayong susi at ang susing yun, yung spiritual power na pinag-aaralan natin. Gusto ni Lord mag-rely tayo sa kanyang divine resources. Sapagkat yung divine resources ng Diyos, hindi na uubos to. How to get release from the grip of fear. Second key. Ang pangalawang susi. Number 2 is sacrificial love. Sabi ng balik tayo sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. Itong pagkatakot na ito, itong fear na ito, universal emotion natin to. Hindi pa nyo napapansin kung minsan natatalo tayo ng emotion natin, nag-i-emote tayo. Pero ito ang tatanda natin. Sa oras na nagdidesisyon tayo at tayo nasa emotion natin, huwag na tayo magdidesisyon tayo nasa emotion natin sapagkat ang desisyon natin magiging mali. Hindi kailangan mangyari ang emotion natin, kailangan mangyari yung kapangyarihan ng Diyos na nasa sa atin. That's why to get release from the grip of fear, we have the keys. Number 1 is spiritual key, spiritual power. And number 2 is sacrificial love. Ano naman ang kinalaman nito is sacrificial love para mawala ang takot ko? Ano kinalaman ng sacrificial love na yun sa takot? Ang context nitong passage nito, Timothy was a great disciple of Apostle Paul. He was a spiritual son who will make history during that time, during that early Christian. Pero paano gagawa ng history itong si Timothy? Takot na takot siya. Nababalot siya ng takot. What can he do? Yung fear ni Timothy, maaaring maging paralyzed siya, pwede siyang ma-demonize. Pero kinalaman itong sacrificial love sa pagkatakot ni Timothy. Sabi ng verse natin binasa, for God has not given us a spirit of fear, but of love, but of power and of love. Dito sa passage natin ginamit, yung love dito ay ang ginamit dito yung agape. And there are two important things when it comes to agape na ituturo sa atin. Sabi ng passage, hindi fear ay binigay sa iyo ng Panginoon, kundi binigyan ka ni Lord ng spirit of power and spirit of love. So magagamit mo yan. Yan ang magpapalaya sa iyo sa fear na yon. Kapag ginawa mo yung pinagagawa sa iyo ng Lord. First meaning of this agape, letter A, it is unconditional. Sabi ng
2 Timothy chapter 1 verse 7, a real love for others will chase those worries away. Pero bakit unconditional? Because Timothy will ministering to those people. May gagawin si Timothy to reach out yung mga tao. Pero kapag may condition siya sa kanyang sarili, paano ko magagawa ito? Samantalang takot na takot ako. Natatakot ako kay Nero. Hindi ko kayang gawin to. So, meaning, meron siyang kondisyon na hindi niya kayang gawin yung pinagagawa sa kanya ng Diyos. Kaya daw ang mga tao, hindi sila makapag-umpisa sa kanilang mga gawain dahil marami silang kondisyon na inilalagay nila upang magawa yung mga bagay na yun. Kapag nilagyan mo ng kondisyon ang ministry mo na ipinagagawa sa iyo ng Lord, na inaatang sa iyo, baka hindi ka na makapagmahal. You may not able to love. Mas malamang hindi ka makagagawa ng tamang bagay dahil magkakaroon ka ng limitasyon sa iyong buhay. Dahil nagkakaroon ka ng reservation sa iyong katawan. During that time, lahat ng mga Kristiyano, they were afraid of Emperor Nero. Kaya meron silang restrictions. Meron silang kondisyon sa kanilang buhay na hindi sila makapag-reach out, hindi sila makapag-function dahil sa pagkatakot nila kay Nero. Maraming magagawa ang isang tao, especially sa kanyang ministry. Dahil kapag ipinasok mo yung kahit anong klaseng love, even yung mga love na either na ito'y erotic, ito'y pileo, makapagpapangsyon ka. But the most important thing, kapag sinamahan mo ito ng sacrificial love, magkakaroon ng progreso ang iyong ginagawa. Itong sacrificial love. Ito yung dinemonstrate ni Jesus sa krus sa Kalbaryo. Nang dahil sa ating mga kasalanan. It also the love that He calls His followers. When Jesus called His followers, when Jesus called all the believers, you and me, we have to show to Jesus that sacrificial love by loving one another. This is the true mark of being disciple ni Jesus, ni Kristo. Kapag ipinakikita natin yung ating pagmamahal sa iba. Pagmamahal, hindi yung pagiging marites. Sabi doon sa binabasa kong book, sa systematic theology na aking pinag-aaralan. Ang ating daw pag-ibig ay upang ipahayag ang ating pasasalamat sa mabiyayang pag-ibig ng Diyos sa atin upang tularan natin ito, upang maging modelo tayo nito. Ang kondisyon na nagbibigay para magkaroon tayo ng hindrances upang ibigin ang iba. Hindi tayo maging all out sa ating paglilingkod sa Diyos. Hindi natin po pwedeng sabihin sa Diyos na, saka na lamang ako maglilingkod sa inyo, Panginoon, kapag tama na yung schedule ko sa aking trabaho. Remember in the book of Luke, nang sinabi ni Jesus na, come, follow me. Ano ang sinagot sa kanya nung lalaki? I will follow you, Lord, but first let me go home and say goodbye to my family. Kaya marami ang hindi nakapaglilingkod ng tuluyan ng buong puso sa Diyos dahil meron silang mga kondisyon. Ang sacrificial love ay handa ka mag-serve sa Lord without any conditions. Tulad ng forgiveness. Kahit hindi ka mag-release ng forgiveness doon sa other party, sa iyong kapwa. Ang mahalaga, ikaw ang nag-release ng forgiveness nito. Dahil hindi mo naman kontrolado yung kapwa mo kung magre-release siya ng forgiveness o magre-release siya ng love.
Ang importante yung response mo. Dahil yung response mo ay sacrificial love. Yung sacrificial love mo, walang kondisyon. Pero paano ito si Timothy? Paano niya ma-reach out yung mga tao dito sa Ephesus kung hindi okay ang sitwasyon? During the time, hindi okay ang kanilang kalagayan dahil sa cruelty ni Nero. Nero is the first Roman emperor to persecute Christians. Katunayan, he blamed those Christians for the fire that destroyed the whole most of the city of Rome. Kaya ang ginagawa niya, binabalikan niya yung mga Kristiyano, tinotorture niya, pine-persecute niya. Paano lalago yung gawain? Paano mag-grow ang ministry? Kung ito yung mga kondisyon ni Timothy dahil sa kanyang pagkatakot. Dahil nagkaroon siya ng fear sa kanyang puso. That's why the Apostle Paul wrote this verse, this very intense and personal letter to his beloved son in faith, Timothy. While Paul was in prison, sabi niya, "For God has not given us a spirit of fear, but a spirit of power, a spirit of love, and a spirit of sound mind." The second meaning of this agape, it is unselfish. It is unconditional. It is unselfish. Ito ang pagmamahal ay binigay sa atin ng Panginoon. Sabi ng 1 John chapter 4 verse 18, "There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves punishment, and the one who fears is not perfected in love. We love because He first loved us." Kaya lahat ang naniniwala na minahal siya ni Jesus ay may kakayahan din magmahal ng iba sacrificially. Kapag puspos ka ng Holy Spirit, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be Jesus' witnesses. Kaya ang tunay na powerful, the real power is very dynamic. Kahit nayayanig ang buong church nito sa mga speaking in tongues, pero wala naman tayong ginagawa sa loob ng church nito, it would seem na ang ating ginagawa ay fake lamang. Yung mga speaking tongue na yun. I will share you a story. Noong October 1992, yung eldest brother namin si Ray was in ICU in John Hopkins Hospital with an illness na hindi ma-diagnose ng pinakamahusay ng mga doktor sa John Hopkins. And on that time, bago pa lang akong believers, bago mananampalataya. One evening, I was talking to our pastor, Pastor Mike Sigman. Yun ang pastor ng church namin, nilang mga kapatid ko, at sa kanilang paring body. Sabi niya sa akin, "Why don't you read the book of Psalm and book of Romans to your brother?" Hindi nakapagsasalita ang brother ko kasi marami na siyang mga aparato sa katawan. But sabi niya, his hearing is still, he can still hear you. Sabi ko, parang, kasi, bago kang Christian, natatakot ka. At saka ang kapatid ko matapang. Dating gang member yun ng mga pinsan ni Paring Buddy na taga-Atlag . Ang ginawa ng sister ko, he put those writing papers and pen sa bedside ng kapatid ko. At doon siya nagsulat ng sulat, mga scribble. Talagang, kasi hindi mo nakikita yun, sulat lang ng sulat . Every day na nagsusulat yung kapatid ko. But I think that's after 20 days, kinuha na siya ng Diyos. I was not well-versed during that time. Kasi hindi man ako pastor, bago pala ako mananampalataya noon . Nagbalik sa memorya ko kung nasaan ang kapatid ko. Alam niyo kung nasaan ang kapatid ko? He was with Jesus.
Kasi yung kapatid ko na babae, ibinder niya yung mga sinulat ng kapatid ko. And doon sa binder na yon, sa mga sulat na yon, nakita namin kung paano siya tumanggap kay Kristo. Nakita namin, nabasa namin, nakasulat doon kung paano siya naging handa sa Panginoon. Kung paano siyang makikipagkita sa lumikha sa kanyang Creator. Nakasulat doon na humingi na siya ng forgiveness sa Diyos. Nakasulat doon na nagkaroon siya ng peace na kanyang naramdaman at naramdaman niya ang presensya ng Diyos. When my brother passed away, meron kaming pinsan na si Ate Linda, pinsan buo ni Brother Buddy. Nandun kami, magkakasama kami sa bahay nila Brother Buddy. Sinabi niya, napanaginipan niya yung brother ko. Nandun daw, nakaupo daw siya sa isang bench, nasa malaking bukid, merong isang maliit na bahay doon. Madilim, biglang nagliwanag na nakasisilaw na liwanag. Sabi ni Ate Linda, nakita daw niya yung kapatid ko. That's the time when my brother passed away. Doon sa nakasulat na scribble, nakasulat doon, sinabi ng brother ko na nakita niya yung liwanag na yun sa kanyang kwarto. Nakita ko, habang pinag-aaralan ko itong message nito, naging halimbawa ko yun. Sabi ko, talagang makapangyarihan ng Diyos. Maiiyak ka sa mga kabutihang ginagawa ng Diyos na hindi mo nararanasan. Alam mo, hindi ako natutuwa na nawala ang kapatid ko. Pero masaya ako, may kagalakan ako sa aking puso dahil bago nawala yung kapatid ko, nabasahan ko siya ng Book of Psalm and Book of Romans. Paano kung naging selfish ako? Paano kung naging makasarili ako? Maluwag na maluwag sa kalooban ko, puspos ako ng kagalakan. Dahil yung bander na yon na pinagsama-sama ng kapatid ko, it was a great testimony of my brother kung paano niya nakilala ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Ito ang kailangan ng mundo. Sacrificial love, unconditional love, and unselfish love. Pagmamahal na walang kondisyon, pagmamahal na walang pasubali, pagmamahal na hindi makasarili. Kapag tinakain ka ng takot sa iyong buhay, i-apply mo yung sacrificial love. Para sa iyong pamilya, para sa iyong mga kaibigan, para sa iyong mga co-workers. At higit sa lahat, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung hindi mo kayang gawin dahil sa takot, magagawa mo dahil sa pagmamahal. Marami na-accomplish ang pagmamahal. Ang Panginoon Jesucristo nang mamatay siya at nahirapan siya at namatay siya sa krus sa Kalbaryo. Ito yung pagmamahal niya. Spiritual power and sacrificial love. Ang ibinigay niya sa atin. At dahil dito, marami tayong magagawa ng dahil doon. How to get released from the grip of fear. The last one, number 3. The third key is sound mind. Sound mind. Sabi ng 2 Timothy chapter 1, verse 7, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. What is Paul referring to when he tells Timothy that God has given you a spirit of sound mind? Hindi ka binigyan ng Diyos ng spirit of fear, but a spirit of power and love. There are two important things about a spirit of mind. First thing is sound judgment. Sabi ng verse, for God has not given us a spirit of fearfulness, but one of power, love, and sound judgment. Kaya ka natatakot dahil may mga mali kang judgment sa iyong buhay. Naging blurry or malabo ang iyong pananaw. May maling umiikot sa iyong isipan. At ito'y nag-arrive sa iyo sa isang malaking desisyon. Kaya hindi naging sound yung judgment mo.
Pag sinabing sound mind, hindi sinasabing hindi ka na nagja-judge. Pero dapat tamang sound judgment. The second important thing about the spirit of sound mind is self-control. Sabi ng chapter 1 verse 7, "For God did not give us a spirit of fear, but of power and of love and self-control." Self-control means having ability to stay in control in success or failure. Able to stay in control in success or failure. Kapag ka hindi ka nagpo-post sa mga success or victory na tinatanggap mo, maaaring magkamali ka ng mistake. Maaaring magkamali ka. Kahit na masaya ka po, pwede ka magkamali. Kahit anong kabastusan ng mundo na nakikita natin, na-encounter natin, na-experience natin. Kapag ang isipan mo'y walang basura na inilalagay ka, magkakaroon ka ng peace of mind. Kapag nagpapagabay ka sa banal na espiritu, may order ang buhay mo, may ayos ang buhay mo. Ang isang napaka-importanteng katangian ng isang tao ay yung meron kang self-control. Kasi character trait natin to. Dito nakikita ang maturity ng ating pagiging Kristiyano. Dapat marami tayo na-accomplish ng dahil sa sound of mind natin. How to get released from the grip of fear? Number 1 is spiritual power. Yung human resources, mauubos lahat yan. Pero yung divine resources at dynamic power, meron tayong paghuhugutan yan dahil nasa sa atin ang Panginoon. Number 2 is sacrificial love. Napaka-importanting i-apply ito. Dapat unconditional and unselfish para maabot natin yung ating kapwa. At hindi yung sarili lang natin ang ating tinitingnan. And lastly, number 3 is sound mind. Pairalin natin ang tamang pag-iisip. Meron tayong sound judgment at magkakaroon tayo ng self-control dahil meron tayong sound mind. And lastly, let me close on this verse. Sabi ng verse, "For God has not given you a spirit of fear." Binigyan daw tayo ng spirit of fear. Teka, maliwanag ang sinabi doon. For God has not given us a spirit of fear. Saan ang galing yung spirito ng fear na yun, ng pagkatakot? Hindi binigay ng Diyos. Sinabi, maliwanag yung sinabi ng verse. Ibig sabihin, galing yun sa demonyo. Sapagkat ang ibinigay sa atin ng Diyos ay spirit of power, spirit of love, and spirit of sound mind. Yun ang ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya hindi natin i-entertainin yung anumang fear na nakidadama natin sapagkat hindi galing ito sa Diyos. Hindi tayo bibigyan ng Diyos. Hindi ba sabi ni Apostle Paul sa 1 John, love cast out fears. Kaya yung love natin, i-drive out na yun na lahat ang fear na nasa atin sapagkat tayo ay na kay Kristo Jesus. Let us stand and worship the Lord. Let me call back, please. Yung ibinigay sa atin ng Diyos. Yung gift na ibinigay sa atin ng banal na Espiritu. Since na tinanggap natin, kinilala natin, ipinahayag natin ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay na ating Panginoon tagapagligtas. Ito yung power, love, and sound mind. Hindi tayo matitinag na anumang fear na ito na binibigay ng mundo sapagkat tayo ay nasa pagpapala at nasa pag-ibig ng Diyos. Lord, salamat po, Panginoon, sa
mabiyaya mong pag-aaral nito na binigay mo sa amin. Ikaw po, Panginoon, ang makita, ikaw ang madama, at ikaw ang makilala sa aming buhay. At itong fear na ito ay hindi mangyayari sa amin sapagkat ito hindi galing sa inyo, sapagkat ay binigay mo sa amin ay pag-ibig, kapangyarihan, at disiplina sa aming buhay. Salamat, Lord. Bless your children. Dispense your blessings upon your children that here in your, na nandito sa inyong tahanan at sa mga nanonood sa live stream. Ikaw po, Panginoon, ang maluwalhati sa aming buhay. All the praises and thanksgiving are all yours. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. As we stand in awe of Him, O Lord. Salamat po sa iyong salita sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah. We stand amazed. We stand in awe of you, O Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe. You are beautiful beyond description. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I Stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. And I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you.
God to whom all praise is due. I stand in awe of you. Lakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay, it's giving time. Okay, pray po natin yung mga bagay na ibibigay natin sa Panginoon. Lord, thank you. Lord Jesus, thank you so much for that love that we have freely received from you. And because of that, Lord, we can freely give. And now, Lord, here are our offers. With a grateful heart, we give you all these offerings, Lord God, and I pray that this will be used for your honor and glory and for the expansion of your kingdom. In Jesus' name, amen. Tayo'y magbigay, the best ng ialam. May ngiti sa labi, awit ng papuri. Tayo'y magtanim ng mayroong aanihin. Pagpapala ng Diyos, aanihin mong lubos. Babalik sa'yo ang iyong ibinigay. Ng siksik, liglig at umaapaw. Babalik sa'yo ang iyong ibinigay. Ng siksik, liglig at umaapaw. Ng siksik, liglig at umaapaw. Ng siksik, liglig at umaapaw. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh my gosh. I think I am so nervous. My voice is trembling because my love is not out of tune with the Lord. It's like a storm that cuts a path. It breaks your will. It feels like that. You think you're lost, but you're not lost on your own. You're not alone. I will stand by you. I will help you through. When you've done all you can do, you can go. I will dry your eyes. I will fight your fight. I will hold you tight, and I won't let go. It hurts my heart to see you cry. I know it's dark, this part of life. Oh, it finds us all. We're too small
Glory to God. Guess what? I got a report that my next test is perfectly negative. Glory to God.